Alex, anong ibig mong sabihin? Gulat na gulat at hindi makapaniwalang tanong ni Cynthia sa kanyang asawa. May ibang babae ka? Hindi yan totoo. Gino-joke time mo lang ako, di ba? Pagpapatuloy ni Cynthia bago hinawakan ang kamay ng asawa. Ngunit, hinawi iyon ni Alex. At sa lakas noon, napaatras si Cynthia. Ayoko ng iskandalo. Kung maaari lang, pag-usapan natin ito ng maayos. Matanda na tayo at sana maghiwalay tayo na parang walang nangyari. Isipin mo na lang, hindi tayo naging mag-asawa. Napaluha na lamang si Cynthia. Hindi niya magawang makapagsalita dahil para bang nanigas ang buo niyang katawan sa mga sinabi ni Alex. Sa kabila noon, sinikap niyang pakalmahin ang sarili. Nagdasal siya ng paulit-ulit. Gusto niyang lawakan ang pangunawa. Gusto niyang maintindihan kung bakit at papaano siya nagawang pagtaksilan ng kanyang asawa. Ano ba ang naging pagkukulang niya rito? Cynthia, wala ka bang sasabihin? Muling tanong ni Alex. Alex, kailan pa naging masamang ugali mo? Napakawala mong puso. Nakalimutan mo na ba ang lahat ng kabutihang ginawa ko para sa'yo o para sa ating pamilya? Kung papaano kita sinuportahan at inalagaan matapos ang nangyaring aksidente. Wala ka bang naaalala? Ganito mo ba ako pasasalamatan sa lahat ng sakripisyong ginawa ko? Marami na tayong pinagdaanan, Alex. Talaga bang handa kang iwanan at talikuran ang lahat para sa babae mo? Isasakripisyo mo ang ating pinagsamahan? Paano naman ang ating mga anak? Paano ko ipapaliwanag sa kanila na ipinagpalit mo kami sa ibang babae? Tumaas ang boses ni Alex na halatang iritable. Cynthia, ano bang pinagsasasabi mo? Gusto mong maawa ako sa'yo? O sige, isa kang mabait at huwarang asawa. Perpekto at nag-iisa sa mundo. Habang ako na asawa mo, isang traidor at walang kwenta. Ano, okay na ba yon? Sabihin mo na kung ano ang gusto mong sabihin. Pero sana, tanggapin mo ang katotohanan. Wala nang patutunguhan ang relasyon natin. Tapos na tayo. Yung kasal natin, hanggang dito na lang. Sa tingin ko, napansin mo na rin yon nitong mga nakaraang linggo. Pero nagtatanga-tangahan ka lang. Lagi na lang tungkol sa mga bata ang pinag-uusapan natin. Tuwing umaga, tanghali, hapon hanggang bago matulog. Oo, mahal ko ang mga anak natin pero sobra na. Bakit, Alex? Sinubukan naman kitang kausapin. Lagi kitang tinatanong kung anong gusto mong gawin, anong gusto mong kainin. Nag-effort ako na mabawasan ang pagkainip natin. Pero, ano ang lagi mong sagot? Lagi kang abala sa trabaho, di ba? Mga meeting na hindi na natapos-tapos. Mga business trip kahit Sabado at Linggo. Ilang beses kitang tinanong. Pero anong sagot mo? Ang sabi mo, okay lang tayo. Walang problema. Paano ko aayusin ang relasyon natin kung wala palang problema? Sabihin mo nga sa akin, Alex. Gusto mo ba talagang malaman ng totoo? Tanong ni Alex na sinang-ayunan ni Cynthia. Nais ipamukha ni Alex sa asawa na wala itong kwenta, na wala na talagang pag-asa pang maayos ang kanilang relasyon. Sigurado ka bang gusto mong marinig ang kaibahan ninyo ni Monica? Oo, handa akong marinig ang lahat, Alex. O sige, kung yan ang gusto mo. Unang-una, mas bata at mas fresh kaysa sayo. 5 taon lang ang pagitan ng inyong edad pero talagang ibang-iba siya kaysa sa mga babaeng makikita mo sa araw-araw. Attractive, maganda, sexy at matalino. Siya yung tipo ng babae na pinahahalagahan ng sarili. Laging bumibili ng pampaganda, bagong damit, sapatos at kung ano-ano pa. Nag-e-exercise at talagang mabango na parang laging bagong ligo. Kahit sinong lalaki, mahuhumaling sa kanya. Parang lumalakas at bumabata ako sa tuwing magkasama kami. Di tulad ng iba dyan, lalo kang manghihina at pakiramdam mo ay
wala kang kwenta. Nakakawalang gana. Sa ganong klase ng relasyon, ayaw mo nang mag-invest dahil alam mong wala rin namang mangyayari. Sa piling ni Monica, natcha-challenge ako. Gusto kong ibigay ang lahat. Masarap makipagkompetensya sa ibang lalaki at ipamukha sa kanila na nasa akin ang huling halakhak. Parang nagliliwanag ang mga mata ni Alex habang sinasabi ang mga salitang iyon. Alam ni Cynthia na in love na nga ang kanyang asawa. Pero, di ba, ganyan din ang nararamdaman mo sa akin noon? Pabulong na sabi ni Cynthia. Hindi niya na kaya pang marinig ang mga susunod na sasabihin ni Alex. Para bang unti-unting dinudurog ang kanyang puso sa sobrang sakit ng mga salitang binibitiwan nito. Ang ibig kong sabihin, lahat ng nararamdaman mo ngayon ay baka panandalian lang. Papaano kung magsawa ka sa kabit mo at mangyari kung ano ang nangyari sa atin? Cynthia naman, ano bang pinagsasasabi mo? Ikaw itong maraming pagkukulang sa relasyon natin bilang mag-asawa. Oo, sa pagiging nanay, talagang ginawa mo ang lahat. Pero sa ating mag-asawa, hindi mo man lang inasikaso yung sarili mo. Kaya yan, lusyang na lusyang ka na. Magkaiba kayo ni Monica at siguradong magtatagal ang relasyon namin. Samantalang ikaw, baka wala ng lalaki ang magtsatsaga sa'yo kung ganyan ang pag-iisip mo. Tiningnan ni Alex ang kanyang relo para i-check kung anong oras na. Kailangan ko nang umalis. Siguro naman, malinaw na sa'yo ang lahat. Wala na akong kailangan pang itago sa'yo mula ngayon. Kaya makakakilos na ako ng maayos at malaya. Ganun na lang ba sa'yo kadali tapusin ang lahat? Tanong ni Cynthia na noon ay hindi pa rin matanggap na totoo ang mga nangyayari. Doon ka na ba titira? Sa ngayon, oo. Di rin natin alam kung ano ang mga susunod na mangyayari. Baka matagal bago maproseso ang annulment dahil minor de edad pa ang mga anak natin. Tapos puro conjugal property itong bahay at sasakyan. Gusto ko sanang maging maayos ang lahat ng walang samaan ng loob. Pero alam kong imposible yon. Matagal-tagal rin ang proseso. At siya nga pala, gusto ko lang ipaalam sa'yo na hahatiin natin ang lahat ng ari-arian base sa batas. Ayaw ko namang iwanan kayo ng mga bata ng walang-wala na kahit ano. Pero syempre, gusto ko ring magtira para sa aking sarili. Hindi ako magpapakabayani at magsisimula ng bagong buhay ng walang kapera-pera. Siguro, panahon na rin para maranasan mo ulit magtrabaho para mabuhay. Sa palagay ko kasi masyado ka nang nasanay rito sa bahay at sa pag-aalaga ng mga bata. Iba ka rin talaga, Alex. Napabuntong hiningang wika na lamang ni Cynthia. Sinikap niyang magpakatatag at huwag magpakita ng kahinaan sa harap nito. Kung yan ang gusto mo, good luck sa bago mong buhay. At sana, huwag ka nang bumalik pa rito ng walang magandang dahilan. Ako na ang bahalang magsabi sa mga bata. Alam ko namang wala kang mukha na maihaharap sa kanila. Isa pa, kailangan ko na ring masanay na ako ang kanilang magiging nanay at tatay mula ngayon. Yan naman ang gusto ko sa iyo, Cynthia. Talagang matatag ka. Natatawang wika ni Alex na may halo pang pangiinsulto. Matapos noon ay lumabas na ito ng pinto at dire-diretsyong sumakay sa kotse. Mula sa bintana ay pinagmasdan ni Cynthia si Alex kung lilingon ba ito, pero wala siyang napala. Maya-maya ay pumasok na siya sa kwarto, nahiga sa kama habang nakatingin sa kisame. Napakatahimik ng paligid. Tanging ang tunog mula sa orasan ang maririnig sa buong silid na iyon. Dati, ang tunog na iyon ang nagpapakalma kay Cynthia. Regalo iyon sa kanilang kasal at sa nakalipas na 13 taon ay lagi niya iyong nililinisan at pinapalitan ng baterya. Nung ikasal sila ni Alex, akala niya ito na ang lalaking makakasama niya habang buhay. Masaya ang kanilang relasyon at wala namang problema ang dumaan na hindi nila nasolusyonan ng magkasama. Irritableng bumangon sa kama si Cynthia. Siguro,
Dapat itapon ko na yung orasan sa malayong malayo. Bulong niya sa sarili. Pero habang hawak ang orasan na iyon, bigla niyang naisip na kahit ano pang gawin niya ay wala rin namang magbabago. Ay nako, ayaw ko nang magpakatanga. Ang sakit-sakit ng nararamdaman ko ngayon. Gusto kong sisihin ang lahat. Gusto kong matulog ng matagal. Yung tipong pagising ko, wala na ang lahat ng sakit. Gusto kong matulog para wala akong maramdaman na kahit na anong sakit at pagsisisi. Parang hindi ko yata kakayanin ang sakit na iniwan ni Alex. Siguro, dapat akong uminom ng sleeping pills. Pero, baka kulang ang isa. Dapat siguro dagdagan ko. Total, naresetahan naman ako ng doktor nung nakaranas ako ng insomnia. Wala naman sigurong makakapansin o malulungkot kapag nawala ako. Sa ganitong paraan, hindi ako masasaktan sa ginawa ni Alex. Hindi na talaga ako masaya sa buhay ko. Humahagulgol na wika ni Cynthia. Mabuti na lamang at nakita niya ang larawan ng kanyang mga anak sa picture frame na nakapatong sa mesa kung saan nakalagay ang bote ng sleeping pills. Pero, paano ang aking mga anak? Hindi ko sila pwedeng pabayaan. Sino ang mag-aalaga sa kanila kung wala ako? Sila na lang ang meron ako, kaya titiisin ko ang lahat para sa kanila. Kailangan kong maging responsabling nanay. Siguro, Diyos na lang ang bahala kay Alex. Mag-aalas 2 na pala. Parang biglang nabuhayan ng loob si Cynthia. Oras na iyon para sunduin sa paaralan ang kanyang mga anak. Ang isa ay grade 3, habang ang isa ay grade 1. Nasa 10 minuto lang ang distansya ng paaralan mula sa kanilang bahay, kaya madali lamang niyang maihatid o sunduin ang mga bata. Inayos niya muna ang sarili sa harap ng salamin dahil siguradong magtatanong ang mga ito kapag nakitang namumula ang kanyang mga mata. Naisip niyang maglakad na lang kaysa magmaneho ng kotse. Sa sitwasyon niya ngayon ay baka mawala siya sa konsentrasyon at maging dahilan pa ng aksidente. Malaking tulong rin ang paglalakad para marelax ang kanyang isip. "Mama, bakit naglakad lang po kayo?" Tanong ng panganay na si Marco pagpasok sa loob ng bahay. "Nandito na ba si Papa?" Tanong naman ng bunsong si Mateo. "Maghugas muna kayo ng kamay tapos magpalit ng damit. Magluluto ako ng hapunan tapos mamaya mag-usap tayo ha." Wika ni Cynthia habang inihahanda ang tinapay at gatas na siyang merienda ng mga anak. "Ay, nakalimutan kong i-defrost ang karne. Nawala rin sa isip ko ang dumaan sa palengke para bumili ng gulay. Spaghetti na may corned beef na lang ang iluluto ko para sa hapunan." Bulong ni Cynthia sa sarili. Habang kumakain ang mga bata ay nag-iisip si Cynthia kung papaano sasabihin sa mga ito ang nangyari. Gusto niyang piliin ang tamang salita na maiintindihan ng mga ito nang hindi gaanong nasasaktan. "Mama, di mo pa rin sinasabi kung bakit naglakad tayo kanina. Nasira po ba ang kotse?" Muling tanong ni Marco. "Oo anak, nasira at ayaw umandar kanina. Pero huwag kayong mag-alala, ipapaayos ko na lang bukas ng umaga para magamit natin. Tsaka mas maganda namang maglakad paminsan-minsan para makapag-exercise tayo ng magkakasama. Hindi naman gaanong mainit sa labas. Pero mas komportable po sa kotse para wala tayong dalang gamit." Wika ni Marco habang patuloy sa pagkain. "Mama, naka 100 pala ako sa test kanina." Wika naman ng bunso. "Wow, ang galing-galing mo talaga anak." Pilit nang umiti si Cynthia. Masakit para sa kanya na isipin na ang mga ngiting iyon ay mapapalitan ng lungkot at sama ng loob. Alam niyang mahal na mahal at nire-respeto ng mga bata ang kanilang ama. Pero dahil sa mga nangyari, hindi na nila ito makikita o makakasama palagi. Papaano niya ipapaliwanag sa mga ito ang lahat? Napakamusmos at walang kamuwang-muwang sa mundo ang kanyang mga anak. "Mama, may masakit po ba sa inyo?" Tanong ni Mateo. "Ah, wala anak. Okay lang ako.
Minsan kapag tumatanda na, marami nang nararamdaman na masakit sa katawan at normal lang yon. O pagkatapos nyo kumain, huwag kalimutang mag-toothbrush ha. Ililigpit ko lang ang pinagkainan natin tapos pupuntahan ko na kayo sa kwarto pagkatapos. Nakangiting wika ni Cynthia na agad namang sinunod ng mga bata. Muli siyang napatingin sa orasan. Mag-aalas 8 na. Oras na iyon ng pagdating ni Alex. Minsan, umuwi itong pagod na pagod. May kausap sa cellphone o kaya naman ay iritable. Dati, noong bago pa lang silang nagpakasal ay napaka-sweet nito. Laging nakayakap at nakahalik. Kahit walang okasyon, may dalang regalo, bulaklak at kung ano-anong pasalubong. Noon ay proud na proud si Cynthia sa kanyang asawa, maging sa kanilang relasyon. Marami rin ang naiinggit sa kanila at marahil walang nag-isip na isang araw ay mauuwi lang sa hiwalayan ang lahat. 15 taon na ang nakakaraan mula nang magkakilala si Alex at Cynthia sa birthday ng isang kaibigan. Nakaklase ni Cynthia sa high school at naging kabatchmate naman ni Alex sa college. Ang mahiyain na si Alex ay biglang naging malakas ang loob nang makita ang napakagandang si Cynthia. Nag-usap sila at magkatabi ring kumain. Ipinangako ni Alex sa sarili na gagawin ang lahat mapalapit lang sa dalaga. Hindi pa naman uso ang cellphone noon kaya madalas love letter at regalo ang ipinapadala ni Alex sa bahay ni Cynthia. Ilang buwan ring nanligaw ang binata. Na-appreciate naman ni Cynthia ang pagiging consistent nito kaya di nagtagal ay sinagot niya si Alex. Naging magkasundo sila sa maraming bagay. Masaya rin ang kanilang mga kaibigan dahil ayon sa mga ito ay bagay na bagay sila. Makaraan ng mahigit 1 taong relasyon ay nag-propose na si Alex. Mama, nag-propose na po si Alex. Nakangiting wika ni Cynthia sa kanyang ina. Totoo ba yan anak? Opo mama, heto nga at suot ko na yung wedding ring. Wika ni Cynthia bago ipinakita ang singsing. Pero anak, mas maganda siguro kung pumunta rito si Alex kasama ang mga magulang niya para mapag-usapan ang tungkol sa kasal. Pareho naman kayong may trabaho kaya walang problema sa amin ng papa mo. Huwag kayong mag-alala, sasabihin ko kay Alex. Tsaka gusto po sana naming maikasal agad. Kahit simple basta kumpleto ang pamilya natin. Oo naman anak, pero sa ngayon ang maipapayo ko sa'yo, base na rin sa sarili kong karanasan, ang relasyon ay kailangan ng effort ng mag-asawa. Hindi sapat na mahal nyo lang ang isa't isa. Oo, importante ang pagmamahal. Pero kailangan nyong matuto sa buhay ng magkasama. Dapat mong maintindihan na sa buhay, maraming darating na problema. Pero hindi ka dapat matakot. Dapat, sa mahirap na sitwasyon, doon kayo magkasama. Harapin nyo ang problema na may tiwala at pagmamahal sa isa't isa. Salamat po mama. Lagi ko yung tatandaan. Pero sa tingin ko, mahal na mahal namin ni Alex ang isa't isa kaya magiging matatag ang relasyon namin. Nangako kami sa isa't isa na magiging tapat. Walang sikreto at lahat ay pag-uusapan namin. Paninindigan namin ang pinili naming desisyon. Pipiliin namin ang isa't isa araw-araw. Congratulations anak. Talagang handa ka nang mag-asawa. Wika ng kanyang ina bago siya mahigpit na niyakap. Makaraan ng 3 buwan ay ikinasal si Alex at Cynthia. Dahil gusto nilang magbukod, nagrenta sila ng maliit na apartment. Sa tingin mo, anong klaseng pamilya ang meron tayo 10 taon mula ngayon? Tanong ni Cynthia sa asawa. Ngumiti naman si Alex bago nagsalita. Nai-imagine ko, masusolusyonan natin ang lahat ng problema at magiging masaya tayo. Magkakaroon ng sariling bahay, yung malaki at maraming kwarto tapos may garden pa. Huwag kang mag-alala Cynthia, ako nang bahala sa lahat. Magtatrabaho ako ng mabuti para ma-promote ako. Gusto ko ring magkaroon tayo ng sariling sasakyan. Basta, magtiwala ka sa akin. Tsaka, huwag ka nang magtrabaho dahil ikaw ang magiging nanay ng ating mga anak. Magiging mabuti tayong magulang. Salamat Alex. Sana nga magkatotoo ang lahat ng pangarap natin. Wika ni Cynthia bago mahigpit na niyakap ang asawa.
Maswerte si Alex dahil unti-unting natutupad ang kanilang mga pangarap. Siguro ay dahil na rin sa kanyang sipag at dedikasyon sa trabaho. Nakahanap si Alex ng mas magandang trabaho sa ibang kumpanya at halos doble ang sweldo, kaya mabilis silang nakaipon. Ganoon rin si Cynthia. Na-promote sa trabaho kaya tumaas ang sweldo. Pinagsama nila ang naipong pera upang makabili ng sariling bahay. Binayaran nila ang down payment pero hulugan iyon ng 10 taon. Mas okay na yon kaysa naman magrenta sila. Malaki ang bahay. May 3 kwarto, garahe at munting garden. Masaya ang mag-asawa dahil malayo-layo na rin ang kanilang narating kumpara noong nagsisimula pa lamang sila. Di nagtagal, nalaman ni Cynthia na siya pala ay nagdadalang tao. Dahil sa balitang iyon ay lalo nilang minahal ang isa't isa. Nang ipinanganak si Marco ay doon nasubok ang pasensya ng mag-asawa. Sa kabila ng puyat at pagod ay masaya pa rin si Alex at Cynthia. Para sa kanila, blessing ang pagkakaroon ng anak. Matagal nilang ipinagdasal ang araw na iyon. Gusto nilang maging mabuting magulang kay Marco. Ngunit noong 1 taon na ang batang lalaki ay nangyari naman ang isang aksidente. Isa sa mga pangyayaring hinding-hindi makakalimutan ni Cynthia. Katatapos niya lamang paliguan si Marco. Tamang-tama dahil naglalaro ito sa playpen kaya pwede niyang iwanan habang siya naman ay nagluluto ng pananghalian. Tumawag si Alex kanina upang sabihin na doon siya kakain dahil dadaanan daw nito ang ilang dokumento. Ngunit napalitan ng luha ang mga ngiti ni Cynthia nang matanggap ang tawag mula sa ospital. Ayon rito, naaksidente si Alex at nasa critical na kondisyon. Parang nanlambot ang tuhod ni Cynthia sa narinig. Hindi siya makapagsalita at hindi niya rin maintindihan pa ang sinasabi ng kausap. Kung hindi dahil sa tulong ng kanyang mga magulang, ay baka hindi niya alam kung ano ang gagawin. Nagpresenta ang mga ito na sila na ang mag-aalaga kay Marco pansamantala habang si Cynthia ay nasa ospital. Ayon sa doktor, muntik nang mamatay si Alex. Sa ngayon, critical pa rin ang kanyang kondisyon at hindi pa natin alam kung gaano kalala ang pinsala. Kapag nagising ang pasyente ay doon natin malalaman ang trauma o kung nagkaroon ba siya ng amnesia. Pero huwag kang mawala ng pag-asa. Mukhang lumalaban ang pasyente para mabuhay. Wika ng doktor. Napahagulgol na lamang si Cynthia mula sa bintanang salamin. Doon niya pinagmamasdan si Alex habang may mga aparatong nakakabit sa katawan nito. Sa awa naman ng Diyos, nagkamalay si Alex makaraan ng 2 araw. Ngunit dahil sa pinsalang tinamo ay naapektuhan ang kanyang mga binti. Misis, magiging mahirap ito para sa inyo ng pasyente. Hindi natin alam kung gaano katagal ang recovery, pero kakailanganin ng ilang operasyon. Opo, Dok. Naiintindihan ko. Wika ni Cynthia kahit hindi niya pa rin nauunawaan kung ano ang ibig nitong sabihin. Ang tanging ipinagdarasal niya ay ang malampasan nila ang pagsubok na iyon sa tulong ng mga taong nagmamahal at sumusuporta sa kanila. Maging ang mga doktor at nurse ay bumilib sa katatagan at tiwala ni Cynthia na muling makakapaglakad si Alex. Siya ang nagbigay ng pag-asa at lakas ng loob sa asawa na noon ay gusto na ring sumuko. Alex, magpakatatag ka. Kailangan ka namin ng anak mo. Nandito lang ako lagi para sa'yo. Hinding-hindi kita pababayaan. Minsang wika ni Cynthia kay Alex nang sabihin ng doktor na kailangan itong sumailalim sa operasyon. Pero walang kasiguraduhan kung muli itong makakapaglakad. Sinunod ni Alex ang lahat ng payo ng doktor. Gusto niyang bumalik sa normal ang dati niyang buhay. Masakit, nakakatakot at napakahirap. Maraming beses niya nang gustong sumuko, pero si Cynthia ang laging naroon para palakasin ang kanyang loob at magtiwala. Si Cynthia ang naging guardian angel ni Alex ng mga panahong iyon. Ipinangako ni Alex sa kanyang sarili na hinding-hindi niya makakalimutan ang lahat ng sakripisyo ni Cynthia para sa kanya. Makaraan ng 2 buwan mula nang maaksidente si Alex, ay doon nila nalaman
na buntis si Cynthia. Hindi nila inaasahan ang balitang iyon, pero masaya at nagpapasalamat ang mag-asawa sa biyaya na dumating sa kanilang buhay. Kaya naman, sinikap ni Alex na makarecover kaagad. Hay nako, parang kahapon lang nangyari ang lahat. Ang saya pa natin noon pero ngayon, hindi ko alam bakit nagkaganito. Napabuntong hiningang wika ni Cynthia pagkatapos hugasan ang mga plato. Dapat siguro, tigilan ko ng alalahanin pa ang nakaraan, kundi ay araw-araw akong malulungkot. Maya-maya, nakatulog na rin ang mga bata. Oras na para magpahinga si Cynthia. Naisip niyang uminom ng sleeping pills para makatulog kaagad. Dahil sa pagod, tensyon at pampatulog ay hindi niya namalayan ang pagsikat ng araw. Mama! Mama! Tawag ni Marco habang niyuyugyog ang kanyang ina. Bakit anak? Agad na napabalikwas si Cynthia dahil sa gulat. Masakit ang kanyang ulo at medyo nahihilo pa. Mama, malilate na po kami sa school. May sakit po ba kayo? Sandali lang anak, pakiabot mo nga yung telepono at tatawagan ko lang ang lola nyo. Maligo na muna kayo ni Mateo at magbihis. Magluluto lang ako ng almusal. Sige po mama. Maya-maya ay dumating na ang matandang babae. Napansin niya agad ang pamumugto ng mga mata ni Cynthia. Pero hindi na ito nagtanong. Siya na ang naghanda ng baon ng mga bata at naghatid sa mga ito sa paaralan. Pagbalik ni Melba, kalmado niyang kinausap si Cynthia upang malaman kung ano ang nangyari. Anak, namumutla ka. Nahihilo po ako mama. Siguro uminom ka na naman ng gamot nang hindi bumibisita sa doktor. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo na magpa-check up ka? Lagi mong iniisip ang ibang tao kaya ayan tuloy, napapabayaan mo ng sarili mo. Uminom ako ng 2 sleeping pills kagabi at siguro side effects itong nararanasan ko. Mama, salamat sa pagpunta. Siguro kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung paano na kami. Kasabay noon ang tuloy-tuloy na pagpatak ng luha ni Cynthia habang nanginginig ang katawan. Sige anak, ilabas mo lang. Nandito ako. Ikukuha lang kita ng tubig. Hinayaan ni Melba na umiyak muna ito at nang kumalma na si Cynthia ay sa kanya ito tinanong kung ano ang nangyari. Nag-away ba kayo kaya ka umiiyak? Normal naman yan sa mag-asawa. Hindi nawawala ang away. Mama, meron siyang ibang babae. Pero tumawa si Melba nang marinig iyon. Ano bang kalokohan yan anak? Si Alex may babae. Imposibleng mangyari yon. Kahit naman ako, hindi makapaniwala nung una pero kahapon, inamin niya sa akin ang lahat. Sumeryoso ang mukha ni Melba. Gaano na daw katagal? Hindi ko po alam. Hindi ko na tinanong. Hindi na rin naman mahalaga kung gaano sila katagal. Pero alam ko na mahal ni Alex ang babaeng yon at masaya na siya. Ang sakit-sakit ma. Hindi ko alam kung kakayanin ko pang mabuhay ng ganito. Kahapon, naiisip kong, anak, tama na. Huwag mo nang ituloy. Ayaw ko nang marinig ang tungkol sa sasabihin mo. Hindi katanggap-tanggap ang panloloko na ginawa ni Alex. Kahit ako, hindi ko lubos maisip na magagawa niya ang bagay na yon. Anak, alam kong masakit pero wag na wag kang susuko. Naririnig mo ba ako? Nandiyan ang mga anak mo. Nandito kami ng pamilya mo. Mahal na mahal ka namin. Hindi natin alam kung bakit nagawa ni Alex ang bagay na yon o ano bang nagtulak sa kanya para pagtaksilan ka. Siguro nga nadala siya sa tukso pero mali ang ginawa niya at hindi yun katanggap-tanggap anak. Sinira niya ang pamilya niyo kaya ipakita mo sa kanya na kaya mo. Alam kong matatag ka anak. Nandito lang kami para sa'yo.
Wika ni Melba habang hinahaplos ang kamay ni Cynthia. Mama, alam mo, mula kahapon, binabalik-balikan ko ang lahat ng mga alaala namin ni Alex. Pilit kong iniisip, saan ba ako nagkulang? Saan ba ako nagkamali para gawin niya sa akin ang mga bagay na to? Kapalit-palit ba talaga ako? Kaiwan-iwan ba talaga ako? Pagkatapos ng 13 taon na pagiging mag-asawa, wala na ba yung halaga kay Alex? May 2 kaming anak at masaya kami. Akala ko matibay ang aming samahan at walang makakasira nun. Pero ngayon, wala na ang lahat. May naging problema ba kayo anak nitong mga nakaraan? O baka hindi mo ba talaga napapansin na nagbago na si Alex? Napansin ko yung mga pagbabago ni Alex nitong mga nakaraan pero tinatanong ko naman siya kung may problema ba kami. Pero lagi niyang sagot, wala daw. Okay naman daw kami. Talagang busy lang siya sa trabaho. Wala na rin naman akong panahon para pag-isipan siya ng hindi maganda. Dahil sa mga bata at gawaing bahay pa lang, ubus na ang lakas ko sa maghapon. Alam niyo ang masakit? Ipinamukha sa akin ni Alex na kailangan ko na raw magtrabaho. Samantalang siya ang nagpumilit sa akin noon na mag-resign para maalagaan ang aming mga anak matapos ang nangyaring aksidente. Halos maubos ang ipon namin noon pero hindi ako nagreklamo. Ako ang laging namomroblema sa mga gastusin na minsan hindi na ako makatulog. Hindi ko yun sinasabi sa kanya dahil ayaw ko siyang mag-isip. Ikukumpara niya ako sa babaeng fresh at lagi daw mabango. Oo, tama siya. Lagi nga akong amoy ulam dahil umaga, tanghali, hapon, panay luto ko sa kusina. Yun na lang ang ginawa ko. Linis ng bahay, hatid sundo sa mga bata at kung ano-ano pa. Paano ba naman ako magpapaganda? Sino naman ang pagpapagandahan ko dito sa loob ng bahay? Alangan namang nakadress at high heels ako rito habang naglalampaso at naglilinis ng banyo. Gusto niya bang naka-makeup ako habang nagluluto at naglalaba? Mama, nagpakatatag ako. Pero ngayon ko napagtanto na talagang napabayaan ko ang aking sarili. Imbes na bumili ng bagong damit o makeup o damit o kahit ng anong mga gamit, mas iniisip ko yung para sa mga bata o yung grocery dito sa bahay. Yun yung priority ko. Yung babaeng ipinalit niya sa akin, yun daw nag-e-exercise at nag-gym. Paano ko naman yung gagawin? Dito pa lang sa bahay, wala na akong lakas. Nakikinig lamang si Melba sa lahat ng hinaing ng kanyang anak. Bilang isang ina at asawa ay alam niyang tama ang lahat ng sinasabi nito. Alam niyo mama, iniisip ko kung bakit pinatagal niya bago sabihin sa akin ang totoo. Dahil ba nagigilty siya? Naaawa ba siya sa amin ng mga bata? O baka dahil hindi siya sigurado kung iiwanan niya kami? Parang mababaliw ako sa kaiisip kung bakit niya ako nagawang lokohin. Ni hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa mga anak namin. Anak, huminahon ka muna. Dapat umisip ka ng plano kung anong gagawin mo para sa kinabukasan ninyong mag-iina. Kahit anong iyak ang gawin mo ay walang mangyayari. Dahil umalis na si Alex, iimpake mo na ang mga naiwan niyang gamit. Sabihin mo na rin sa mga bata ang totoo dahil karapatan nilang malaman yon. Huwag na huwag mong sisihin ang sarili mo. Dapat priority mo ang mga anak mo. Hayaan mong si Alex ang mag-file ng annulment. Lumabas-labas ka ng bahay. Makipagkita ka sa mga kaibigan mo. Tsaka sigurado namang mahahati ang lahat ng ari-arian ninyo. Kaya makakapagsimula kayo ng mga bata ng may pera. Kung kailangan mo ng tulong, nandito kami ng papa mo. At ang pinakamahalaga sa lahat, simulan mong ibalik ang tiwala mo sa iyong sarili. Mahalin mo ang sarili mo. Huwag mo nang isipin si Alex hanggat maaari. Mag-apply ka ng trabaho. Total may experience ka naman kaya hindi ka mahihirapang mag-apply. Sa una lang yan masakit anak. Oo, nakaka-stress pero parte yan ng buhay. Bata ka pa at matatag. Malalampasan mo ang lahat ng ito.
Naniniwala ako sa'yo. At si Alex, karma na ang bahala sa kanya. Kung hindi niya pinapahalagahan ng babaeng tulad mo, problema niya na yon. Napakabuti mo anak para lokohin ka niya. Alam kong hindi magtatagal si Alex at ang babae niya. Siguro sa una masaya at challenging ang relasyon pero mabilis silang magsasawa. Tingnan mo, hindi magtatagal. Magmamakaawa yan sa'yo. Babalik yan at kapag nangyari yon, anong gagawin mo anak? Tanong ni Melba habang nakatingin sa mga mata ni Cynthia. Papatawarin ko siya mama. Mahal na mahal ko siya at hindi ko lubos maisip kung papaano ang buhay ko nang wala si Alex. Nakayokong wika nito. Makalipas ang ilang buwan, nagkaroon na ng resulta ang annulment. Congratulations Cynthia, malaya ka na. Nakangiting wika ni Alex. Sana wala ka ng sama ng loob sa akin. Napakasaya ko nung una kitang makilala. Marami tayong masasayang alaala sa loob ng 13 taon bilang mag-asawa. Marami pang sasabihin si Alex pero hindi na pinatapos ni Cynthia ang sasabihin nito. Agad siyang naglakad patungo sa parking lot. Marami siyang inaasikaso sa buong maghapon pero tuwing gabi, tahimik siyang umiiyak sa sulok. Gusto niyang i-absorb ang sakit hanggang maubos iyon. Kumonsulta rin siya sa doktor upang humingi ng payo para kahit papaano mabawasan ang stress at malaman niya rin kung ano ang dapat gawin upang suportahan ang kanyang mga anak emotionally. Sa tulong ng kanyang mga magulang, unti-unting nakabangon si Cynthia mula sa kabiguang iyon. Patuloy naman ang sustento ni Alex sa mga bata. Buwanan itong nagpapadala ng pera sa bank account ni Cynthia nang sa gayon, hindi na nila kailangang mag-usap o magkita pa. Subalit, sa paglipas ng mga buwan ay nababawasan ang ipinapadala nito. Marahil ay nagkakaroon siya ng problema sa pera o baka naman masyadong maluho ang bago niyang karelasyon. Hindi alam ni Cynthia kung ano ang dahilan at ayaw niya na ring malaman. Minsan, tumatawag si Alex upang makausap ang mga bata. Kahit papaano ay natutuwa si Cynthia. Nakikita niyang masaya ang mga anak niya sa kabila ng mga nangyari. Kumusta naman ang interview anak? Tanong ni Melba. Okay naman ma, natanggap ako. Hindi ko alam kung dahil ba sa mga achievements sa dating kumpanya o talagang kailangan lang nila ng empleyado. Nakangiting sagot ni Cynthia. Congratulations anak. Sa wakas, may pagkakaabalahan ka na. Huwag kang mag-alala. Kami na ng papa mo ang bahala sa mga bata. Nang mga panahong iyon ay hindi na gaanong umiiyak si Cynthia. Unti-unti na siyang nasasanay sa bagong buhay. Cynthia, hindi ka pa ba uuwi? Tanong ng isa sa mga empleyado. Nako, maya-maya siguro, tatapusin ko lang to. Nakangiting sagot naman ni Cynthia. Napakaswerte ng kumpanya sa'yo, kaya deserve mo talagang ma-promote. O sige, mag-ingat ka, tsaka huwag kang magtagal dahil naghihintay pa yung mga anak mo. Natutuwa si Cynthia dahil mababait ang kanyang mga katrabaho. Naisip niya na tama ang desisyon niyang magtagal sa kumpanyang iyon. Sa nakalipas na 5 taon na pananatili niya roon, 3 beses na siyang na-promote kaya kahit papaano ay wala na siyang problema sa pera. Makalipas ang 30 minuto ay tumayo na si Cynthia. Sa wakas ay natapos niya nang i-check ang mga dokumento. Paglabas ng opisina ay naisip niyang dumaan sa tindahan ng masarap na cake bilang pasalubong nang marinig niya ang pamilyar na boses ni Alex. Cynthia, kumusta ka na? Alex, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Cynthia. Napansin niyang malaki na ang ipinagbago ng itsura nito. Mula nang tumira ito sa ibang bayan ay hindi na sila muling nagkita pa. Sinadya kitang puntahan. Nagbabaka sakali ako na makausap ka. Miss ko na kayo ng mga bata. Wika nito bago marahang lumapit kay Cynthia na akmang yayakapin ito. Alex, pwede ba? Kung may problema kayo ng karelasyon mo, huwag mo akong gawing takbuhan. Sa tingin mo ba, pagkatapos mo kaming iwanan, pwede kang bumalik sa buhay namin ng mga bata na parang walang nangyari?
Sa tingin mo ba, hinihintay ka namin? Cynthia, I'm sorry. Nagkamali ako. Naging tanga ako. Pinagsisisihan ko na niloko at iniwan kita. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin pero ngayon, alam ko nagkamali ako. Ikaw lang ang kaisa-isang babae na minahal ko. Para akong nabulag nang makilala ko si Monica. Pero ngayon, iniwan niya ako matapos makahanap ng ibang lalaki na mas may pera. Alam kong hindi mo ako mapapatawad. Alam kong nasaktan kita pero sana bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon para maitama ang lahat ng pagkakamali na nagawa ko. Ibalik natin ang masayang pamilya na meron tayo noon. Alang-alang na lang sa mga bata. Pangako, magbabago na ako. Nagsisisi na ako sa lahat ng ginawa ko. Parang awa mo na. Miss na miss ko na si Marco at si Mateo. Kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, Cynthia, pangako, gagawin ko ang lahat para bumalik ang tiwala at pagmamahal mo. Gaano man katagal. Kailangan kita, Cynthia. Mahal na mahal kita. Tama na, Alex. Tumigil ka na. Ayaw ko nang marinig ang mga sasabihin mo. Cynthia, wala na ba talagang pag-asa? Hindi mo ba ako bibigyan ng pagkakataon? Pagpupumilit ni Alex. Sa tingin mo, ganun lang kadali yun, Alex? Gusto mong marinig ang totoo? Minahal kita. Minahal kita ng higit sa buhay ko. Naniwala ako sa'yo, sa pamilya natin, hanggang sa kahuli-hulihang sandali. Nakalimutan ko ng sarili ko dahil ibinigay ko ang lahat sa'yo. Akala ko yun ang tama. Akala ko natural lang yun dahil asawa mo ako at nanay ako ng mga anak mo. Pero alam mo kung saan ako nagkamali? Nagkamali ako dahil masyado akong umasa sa'yo. Umasa ako na mamahalin mo ako habang buhay. Akala ko maa-appreciate mo ang lahat ng ginawa ko. Akala ko hindi mo ako magagawang lokohin. Pero ano? Iniwan mo ko. Ininsulto at sinabihan ng kung ano-anong masasakit na salita. Halos dumating ako sa punto na gusto ko na lang magpakamatay. Itinapon mo ang lahat ng pinagsamahan natin na parang isang basura. Naging makasarili ka, Alex. Kaligayahan mo lang ang inisip mo. Naaalala mo ba kung paano mo ko iniwan? Kung paano mo ko ikinumpara sa babaeng ipinalit mo sa amin ng mga anak mo? Naisip mo ba kung gaano kasakit ang lahat ng yon? Oo, tao lang tayo. Nagkakamali. Pero hindi normal na pagkakamali ang ginawa mo, Alex. Hindi lahat ng pagkakamali ay pwedeng kalimutan at itama ng gano'n na lang. Pero alam mo, sa nakalipas na 5 taon, nagawa kitang patawarin. Gabi-gabi akong nagdarasal bago matulog na sana matauhan ka at balikan mo kami. Bakit? Dahil mahal kita at hindi ko lubos maisip kung papaano kami ng mga anak mo. Pero ngayong dininig ng Diyos ang panalangin ko, napagtanto ko na masyado na akong nasaktan, Alex. Hindi na kita kayang mahalin ulit. Kaya please lang, wag mo na akong kausapin kahit kailan. Pagkatapos sabihin ang mga salitang iyon, naglakad na si Cynthia papalayo. Pag-uwi ng bahay ay napakagaan ng kanyang pakiramdam. Sa wakas, panatag na ang kanyang loob at makakatulog na siya ng mahimbing gabi-gabi. Wala pa sa isip niya ang muling mag-asawa, pero kung papalarin ay handa siyang buksan muli ang kanyang puso. Yon ay kung papayag ang kanyang mga anak. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mo kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.